Mapagpalang araw po sa atin, no? Sa inyong lahat, mga kababayan ko. Yes, at naisipan nating mag-vlog uli, 'di ba? At ito ay hindi naman tungkol sa politika. Kasi syempre, yung politika kasi hati-hati ang opinion natin tungkol sa bagay at sa issue na 'yan. So, kaysa ubusin natin yung oras natin para sa bagay na 'yan na hindi naman natin kayang kontrolin. 'Di ba? Hindi naman natin maisiksik yung pananaw natin sa ibang tao. So mas mabuti pang gugulin natin ang oras natin at panahon sa pag-aalaga ng manok na magbibigay ng profit sa atin. Pero syempre sa umpisa, ikaw ay mamumuhunan talaga at sakripisyo, maraming challenges, no? At eto nga po, share ko lang ang aking journey sa pagsisimula ng RTL. Ito yung layers na chicken. Actually si Mang Mags ay isa sa mga sinubaybayan ko, no, na inspire ako sa kanya na mag-alaga ng paitloging manok kasi meron naman akong lulugaran dito sa bundok. Kaya lang syempre katulad ngayon tag-init, mas mainit rito kasi nasa bundok. Meron tayong ginawa na dati tambayan to ng pag nandito kami ng family ko at dito kami namamahinga. Ginawa ko siyang chicken house. Bumili ako ng tawag rito ng cages na battery type for 96 heads. Tama, 96 eggs. 96 heads. So yun. At noong February 3, sinimulan natin ang pag-aalaga ng RTL. Actually, eto na siya ngayon. So yan. Nag-produce na siya ng maraming itlog, mga kababayan. O, di ba? At least ito, maraming challenges, kontrolado natin. No? At na-inspire ako kay Mang Mags. Nag-message ako sa kanya pero alam kong busy siya. Kaya eto, nagmamadali tayo at na-excite tayo at bumili tayo ng manok sa iba. No, actually, plano ko kay Mang Mags bumili. Ayan po siya. So, marami akong natutunan doon sa nangyari na yon, no? Actually 96 heads dapat ang kukunin ko. Ginawa ko 100 heads, pero may mga negative na nangyari sa akin na hindi maganda. Namatayan po ko ng 23 heads. Pero okay lang, challenge yan at doon tayo natututo. Yan. Ayan siya. Yung battery cages. At eto na yung mga na-harvest na itlog. No? At ang ginagamit ko po na vitamins nung nangingitlog na siya, itong egg 1000. Tama ba? Egg 1000. Yan. Tapos ang vitamins niya na ginagamit ko, itong Vitamin Pro. Ayan. At ang patuka na ginagamit ko, actually wala naman halos amoy. Amoy patuka lang. Itong V-Pro na 50 kilos ang isang sako. No? Ayan po. So nakakatuwa naman. Ito na po yung mga na-harvest nating mga itlog. So different sizes yan. May small, nagsimula tayo ng small. At ito yung napakalaki, oh. Tignan nyo. Diba? Compare nyo sa mga itlog na to. So may mga lumalabas talaga na ganyan. So yun nga po. Sa mga videos na napanood ko kay Mang Mags, sinubaybayan ko siya, unti-unti ko, tapos pinlano talaga. Pero meron akong nakaligtaan kung paano i-travel ang manok from Batangas papunta rito sa Montalban. Isipin nyo gaano kalayo. Inabot po ako ng almost 8 hours na biyahe. Oo, kasi napakalayo nga at traffic sa EDSA. Isipin nyo, bumiyahe po ako umalis kami rito sa Montalban ng 8 o'clock ng umaga. Nakarating kami doon sa Batangas almost 12 noon na. So tanghaling tapat.
At kinuha namin yung manok, no? Kinuha namin yung manok. Bumalik uli kami yung travel namin. So nakarating uli kami rito sa bundok 6 p.m. na halos gabi na. At tignan ho ninyo, ito ang nakakalungkot na nangyari sa akin. Out of 100 heads na kinuha ko, may mortality ako na 23 heads. Dahil unang-una, traffic dyan sa EDSA. No? At yung sasakyan na ginamit ko, yung van lang, yung APB lang na Suzuki, na which is kaya na malakas ang APB. Kaya lang syempre hindi ka pwede mag-aircon. Nandun yung mga manok na nasa loob, which is number 1 fault ko. Dapat may hulungan na nakalaan para sa kanila. Parang yung mga dinideliver na pangkatay sa palengke na naka-ano ron. Ang nangyari sa akin, ito ang hindi ko nagustuhan. Yung pinagbilan namin ng manok, ginawang parang 45 days na pangkatay. Etong mga RTL natin. Tinali yung mga paa. So, syempre, sabi ko, tinanong ko mismo yung may-ari, hindi ho ba mapipilayan yung manok? Sabi niya, hindi, kasi naka-steady lang siya dyan, nasa sasakyan lang, ganito. Pero, which is, alam naman natin, kahit sino naman, kahit tao siguro, talian mo yung paa, na binibitbit mo na parang 45 days, may mamimilay talaga. So, yun ang nangyari. Namilay, at ito ang naging resulta. Dahil sa pagkakataling ganon, meron ho tayong mga, yan o, papansin nyo, mga putol ang paa. Yan, kasi na, tawag dito, naipit yung paa, na-stress ng husto yung manok. Kasi ginawa nga parang 45 days, which is, pinanghawakan ko rin naman yung sinabi niya, dahil baguhan lang tayo rito sa larangan ng pag-RTL na to, na sinabi niya, hindi, kaya yan, hindi mamimila yan. So, yun na nga po nangyari. Naawa naman akong ikal, Mang Mags. Ano bang maganda? Baka sakaling mangitlog pa to, pero palagay ko nanghihina na. Yan o. Ayan, tingnan nyo yung paa. So, yun. Meron pang iba rito. Pero parang sila lang dalawa lang. So ito ay naiwan na lang sa akin, 77 heads na lang. So doon pa lang natalo na ako ng 23 heads. So magkano ang bawat isang manok na inangkat ko is 370 plus yung oras ng biyahe, toll gate, gas, di ba? Pero okay lang 'yon. Exciting naman yung mga nangyari na yan. At eto na, nagpo-produce na siya. Kaya lang dito sa aking chicken house, may kababaan din. Pero nasa ilalim din siya ng puno, kaya lang pag mainit, talagang mainit. At eto nga siya. Mang Mags, ano po ba sa palagay nyo? Diba? Kaya nag-message ako sa kanya, sabi ko, ano ho bang magandang gawin doon sa lugar na malakas din ang hangin. Minsan pabugso-bugso, malakas ang hangin dahil nasa bundok nga tayo. Pero eto, dahil sa El Nino, lintik, malakas, mainit din. So makikita nyo, balot ng trapal. Kaya sabi kong ganon, sige, tignan natin at masusolusyonan natin yung mga bagay na yan, magagawa natin ng paraan. Ang importante, nakapagsimula na tayo ng ating maliit na libangan na at the same time, kinalaunan ay mapagkukuhanan natin ng pangnegosyo. No? Ayan po siya. Nakakatuwa po. Diba? At eto nga ho, within 1 week, nakapag-produce na po. Eto, kahapon naka-harvest kami on 2 trays. At eto ang na-produce ng mga itlog. Diba? So, mas lalo tayong ginaganahan ngayon. Huwag tayong susuko. Sinimulan natin to, tapusin natin yung laban. Ibig sabihin, mas pagandahin pa natin. Mas i-improve pa natin. So, in near future, sana masustain natin at madagdagan pa natin ng kung ilang daan peraso. Pangarap natin kahit papano, nasa 500 heads na mabot tayo ng ganun. Ayun ho. At syempre, alam ko busy si Mang Mags. Late na siya sumagot nung nagtanong ako regarding dyan. At eto nga po, sa pagmamadali ko. Ayun, number 1. Huwag ho kayong magmamadali. Ako, pinanood ko lahat ng videos
ni Mang Mags. Pero yung siguro meron siyang ginawang video na proper way of handling ng mga manok sa pagdi-deliver, hindi pala dapat tinatali ang paa ng mga manok na parang itinuturing natin ang layers natin na 45 days na pangkatay. Ayun, nangyari, kita nyo, namilay. Buti na lang iba naka-recover. So isa sa mga challenges yon, isa sa mga lesson yon. Oo, natalo tayo. Oo, may nalugi tayo, pero later on sana makabawi tayo, di ba? So ganun talaga. Kasabi nga ng iba, kahit ng mga veteranong nagnenegosyo, nangyayari yan. Sa umpisa nalulugi ka, tatalo ka, pero sa paraan na yon may nagigain ka naman ng knowledge. So eto ho, mga kababayan, mga kaibigan, yan, nakita niyo paano, yan o, wala na siyang daliri, isa rin siya sa mga nakatali doon. So yun, ayan, yan, meron pa, yan, yung dulo na yan. Kaya sabi ko, sa mga mahal nating OFW na nangangarap din na mag-RTL, paghandaan ng mabuti. Ako maliho ako kasi sa pagmamadali at sobra excitement na nakikita mo yung inaakala mong magandang resulta, dapat talaga busisiin natin ang bawat galaw natin bago tayo magsimula. At eto nga po ang pailaw ko sa gabi. Meron po tayong solar. No? Ang matikas din tong solar natin. Umaabot ho siya ng hanggang 4 AM ng umaga, medyo dim na siya. So eto sila nakakakain kahit gabi. Ayan ho, napapasukan pa ng tingkad at lakas ng araw. Kaya nilagyan ko ng tabing. Ang maganda lang talaga sa pakiramdam, may resulta. Ito yung itlog. Dati na ako nagbablog nung tungkol sa politika. Kaya lang sabi ko later on, na-realize ko na ubos at nasasayang yung oras natin sa isang bagay na hindi nga natin control, tulad na sinabi ko kanina. So sabi ko, babalik ako sa pagbablog siguro yung eto na may ano. Pero sige, haluan natin ng konting politika. Walang problema ron kasi hindi naman nawawala sa buhay natin yan tuwing kakain tayo ng bigas, tuwing gagamit tayo na bibili tayo ng mga pangunahing pangangailangan natin, natural, kaakibat dyan ay gastos. Pag sinabing gastos, apektado tayo sa nangyayari ngayon sa ating ekonomiya. Di ba? So yun nga po mga kababayan, mga kaibigan. Sana po follow and subscribe nyo itong aking channel at pag-usapan din natin kung paano yung katulad ginagawa ko na paglilinis ng dumi ng mga manok. Yan, isa yan. At ngayon ho, bago lang ho sa akin itong pangyayaring ito na February 3. Just imagine, February 3 na umangkat ako ng mga layers. Ito na siya. Nung nakaraang linggo, nakaharvest na ako ng 4 trays nung nagsimula na sila mangitlog. After 2 weeks, bumalik ako. Ito na siya. So kung meron kayong business ng mga burger stand or tapsilogan, magandang ano to kaysa bumili kayo ng itlog. At kung sobra, pwede nyo ibenta. Ganun lang naman yan. Diba? Nakakatuwa lang. At nakapagsimula tayo. Importante may nasimulan. Sabi nga ng aking direktor na si Direk TM Malones, kung hindi mo sisimulan, kailan pa? So, yun nga. Marami kasi sa atin, mga kababayan, mga kaibigan, na may hinahawakan ng pera pero takot magsimula. Ako, nung nagkaroon ako ng pera, kahit papano sabi ko, kailangan ko simulan ito kasi ang pera, unti-unti, hindi natin namamalayan, nababawasan hanggang sa maubos na siya. Kaya ang ginawa ko, sige, sugal na. Simulan natin to. Yan. Sarap sa pakiramdam. Kahit papano, nagbunga ng magandang resulta. Yung talo, yung challenges, kasama sa buhay yan. Yan ang lagi nating nilalagay sa isip. No? So, next time, mga kababayan, mga kaibigan, mga mahal kong OFW, sana ho, subscribe nyo and follow itong YouTube channel ko ni Papa Jones. Ano po?
at magsuportahan tayo, di ba? Yung walang ibang tutulong sa Pilipino kundi kapwa Pilipino. Baliin natin ang kasabihan na ang Pilipino lamang ang sisira sa kapwa Pilipino. Mas lumagay tayo doon sa magandang pananaw, na magandang kaisipan. Walang ibang tutulong sa Pilipino kundi kapwa Pilipino. God bless po at ingat kayong lahat. Love you guys. Mga OFW, no? Eto ho, maganda to. I-planuhin nyo para sa retirement nyo. Actually, ito, nakahanda ito para sa mga parents ko na sakaling umuwi man sila mula ibang bansa papunta rito at gusto na nilang mag-retire, eto na ang pagkakaabalahan nila. Di ba? God bless po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. Mainit ang panahon. At lagi kayong mag-hydrate, no? Stay safe always. Ayun, ingat palagi. Stay safe. Isa lang yun. Ayan nga ho pala ang aking chicken house. No? Na 77 heads. So marami ho tayong natutunan. Marami tayong pagkakamaling nagawa na pwede nating baguhin. God bless po.